Why? May slide na naman. Ayun. Dito pala, bumigay. Ayan, sa may daanan po natin. Good morning mga kagarden. Isang makulimlim na umaga. Grabe. Aga pa lang, 6:30 pa lang ng umaga. Ganito na yung klima natin. Yan o, yung weather natin. Parang maagang uulan na naman. Katulad kahapon. Wala natin maaga. Bali, for today's video pala, mag-harvest po ulit tayo. Titingin tayo ng cherry radish kung may ma-harvest po tayo. Kasi may order tayo kahapon. Nag-chat sila kagabi kung baka sakali meron daw at makapagpadala ulit. Diba? Maganda yun. Good news. Magang umaga, harvest. Pero bago tayo mag-umpisa, prepare lang natin yung ating mga gamit. Kailangan natin ng crates. Ito, pinaglagyan ko dati. Yan. Crates. Mahirap kasi mamili. Bagay, makita nyo mamaya. Tsaka natin ng kutsilyo para diretso putol na tayo dun sa dahon. Ay, musok. Yan lang muna. Bago yun, let's drink muna. Inom muna tayong tubig para tanggal hingal. Dagay. Tara na, umpisa na tayo. Bali, punta muna tayo dun sa pananim po ni mama. Kasi yun yung mas malayo. Bali dyan sa kabila. Doon tayo unang mamimili. Ay, huwag na sanang umulan. Lakas po nung ulan kahapon na naman. Araw-araw na lang maulan. Kaya yung mga pananim nagsisihigaan. Ayun, tumba. Mga tango, edible chrysanthemum. Palito, dito tayo mamimili. Umpisa tayo dun sa dulo. Ayun dyan. Di ba? May waterfalls. Uy, tinoloy. Nagbiyak. Ito yung nakuha ko nung last nung nag-harvest ako. Yan. Yan nga, hindi natin makukuha yan. Nagsilabasan yung bunga. Ano? Kitang-kita na yung maka-harvest. Yan mga crates. Pili tayo dito. So bago yun, silipin nga muna natin tong falls natin dito. Yun na. Pag sa tag-araw, nawawala ng tubig yan. Ganito lang pag maulan, saka nagkakaroon. Hindi continuous. Harvest na nang makarami tayo. Ayun. Okay. Ito pwede. Tingnan natin yung medyo may bilog-bilog. Mga marble size. Parang Jolens Holland. Ayan. Yung size. Ganito rin yung mga pinadala natin eh. Pero may mga iba tayo nakuha mga malalaki. Kung napanood nyo yung sa live natin. Yun. Yan. Kaya magganyan yung mga nagsilabasan na. Ayan. Sure na yan. Medyo malaki-laki na yung bunga. Ganito ginagawa ko pag nagsasample po ako kung pwedeng harvestin. Ganyan. Ayan, medyo tamtaman pa. Iwanan natin sunod na araw. Ito, ang ganyan, lumabas na sa lupa, pwede na yan. Kahit maliit, kailangan na natin tanggalin kasi yan po yung bibiyak. Kakaroon siya ng cracklings na naman. Yan. Diba? Magaganda. Buo. Mas lalo na po at ngayon tag-ulan. September na September, mas sabing tag-ulan.
mabilis mag-crack po yung cherry radish. Hindi katulad ng ibang radish na pag tag-ulan hindi siya ganong bibiyak. Ayan, katabi. Yung isa lang kukunin natin. Paano natin yung isa? Ayan, laki Nice. Ayan, dito naman tayo sa kabila. Maliit pa natin. Ayan, lumabas na. Lumitin na natin. Wow. Uy! Good size. Ganyan nyo lang po. Pag ito, dalawa magkadikit, bawasan na natin yun. Kahit maliit yan, dagdag pa rin natin. Maliit. Pero pwede. Oh. Yan pa. Ayan, sana may natutunan kayo mga ka-garden kung paano mag-harvest ng cherry radish. Kita nyo naman po kung, yan nga sabi ko, pag lumabas na sa lupa, yan, pwede na yan. Huwag nyo na pong hintayin na medyo lumaki-laki, kasi sigurado ako mabibiyak yan base sa aking experience. Mamaya ko na puputulin. Bunot-bunot muna tayo. Ito lumabas, kaso sobrang liit. Takpan natin. Parang ano lang yung bunga, kaya hindi pwedeng kunin. Wala pa. Pag ganito po kasi, itong katulad ng tinakpan ko na yan na maliit, yan, pwede pa yan, mga 2 araw hindi yan mabibiyak. Huwag nyo lang pong paabutin ng, pag umabot po siya ng mga 5 days ay sigurado na may yan, may crack na yan. Kopya. Ano ba? Diba? Ito. Mga cute yung mga nakukuha natin. Yan muna. Mga basto. Maliit dun. Wala masyado dito sa dulo. Yun, ang laki hindi siya lumabas sa lupa. Diba? Yan. Natakpan natin yung maliit na katabi. Maliit pa yan. Mabusisi. Yun. Pwede. Mukhang marami-rami makukuha natin ngayon kasi marami na tayong pipilian. Yan. Nung unang harvest ko po kasi dito, mga dito sa unang plot na to, ang nakuha ko lang mga siguro 5 piraso. Dito ata mga ganon, konti lang, mga 4, ganon lang nakuha ko dito. Doon ako medyo nakarami ng kuha. Tsaka yung tanim natin doon sa kabila. Pinagsasabay ko na yung kay mama tsaka yung sa akin. Kasi konti lang din yung sa akin, tapos konti rin kay mama, di ba? Kaya mas maganda na yung ganito. At least kasi kay mama may bakante kasi yung ito, kaya yun, pinatanim na natin yung ating naiwang binhi. O, di ba? At least ngayon may na-harvest na rin tayo. May pera kami ni Modra, ni mama. Ayan, pwede yan. Pwede. Tsaka isang technique pa pala, pag umaraw ganon, pag maganda klema, pag pwede nang ma-harvest ang cherry radish, makita nyo po yung dahon nya is ano na yung style nun, lupay-pay na siya. Parang ang tawag kasi namin dito is nalpay. Yun yung dahon niya is doon, parang nalanta. Ayun, yung tamang word, nalanta. Yun, pwede na po yung ma-harvest. Isang sinyalis na pwede nang ma-harvest ang cherry radish na ganito. Pag ganun umaraw, mga tanghaling tapat ganun, at nalanta yung dahon, malalaki na po yung bunga nun.
Kung hindi man po malaki, kunin nyo na rin po kasi sayang, magbibiyak lang po yun. Yan, at least no, may naisishare ako sa inyo habang nag-harvest tayo. Ang katulad nito, hindi na siya masyadong crispy. Kahit na ulanan, maliit yung bunga pero bubunutin natin yan. Kukunin natin yan. Ito pa, malaki. Pag ano naman, pag hindi siya nalanta yung dahon at nakita nyo malalaki yung mga dahon niya, leaves. Ganun lang, sampulan nyo lang. Ganun, sampulan yung ganyan. Pag nakita nyo malaki, yun na yun. Kasi paiba-iba din ng ano yung cherry radish, paiba-iba yan ng style. Yung iba kasi yun nalalanta, yung iba naman hindi, pero malaki na yung bunga. Ay, parang pwede yun ito. Ay hindi, maliit pala. Ay, lumabas na. Gamay. Eh, buti hindi kinainan ng malaki para pwede natin kunin. Wala na dito. Ayan, bali ito naipon natin yan. Ito pa, saka yan sa 3 plat. Ayan, lipat naman tayo dito sa pang-4 na plat. Isa ulit tayo dito sa dulo. Ayan, maliit, sobrang liit. Nakakatawa lang mga ka-garden kasi talagang maliliit to. Kailangan pag nagtanim kayo nito at pangbenta, medyo lawakan nyo na para may dagdag. Kasi kung maliit lang, tatamnanan nyo at pangbenta, matatalo kayo sa expenses ng padala or per kilo. Makakakuha lang kayo ng mga 3 kilos na ganun. Mas maganda yung pag medyo malawak-lawak yung tatamnan para marami-rami. Aabot ng mga 8 kilos, mga 10 kilos, ganun. Sulit yung bayad, sulit yung pagod sa isang buong araw. Wala na. Ano dito yun. Laki. Oops. Pwede. Hopya. Solo flight po pala tayo mga ka-garden. Kasi si Mrs. ay may meeting sila sa school ni Kuya Sean. Kaya ako muna makakasama niya. Ito may malaki Oy. Yan. Kita niyo yung sizes. Mas malaki to kung hawak ko. Ayun, pwede. Tapos, ayan, pwede din. Ay, yan. Pag dito sa gilid dito, marami-rami nakukuha ko malalaki. Yung papunta doon banda, alam masyado. Ewan ko kung paano yung ginawa ni mama ditong paglalagay ng pataba. Baka siguro nung naglagay dito is mulan, kaya dito lang yung pero naanod siguro ibang patabang nilagay niya. Buti nga hindi siya naglagay ulit ng pataba kasi sabi niya maglalagay siya ulit. Yun, buti nasabihan natin na wag na siya maglagay kasi lalaki din lang yan. Tutulungan ng ulan lumaki yung bunga. Kailangan laging i-check everyday kung may ma-harvest. Diba? Ganda. Yan na ang ambon. Buti na lang at natapos na tayo dito sa malawak. Marami pa.
Iniwanan ko na yung mga regular, mga maliliit. Mga ganyan na. Baka sakaling sunod na araw. Dito yung nakuha natin. Naputulan ko na rin po ng dahon. Sinuwasan lang natin. Mabigat-bigat din itong isang crates. Ito, pipilian muna natin itong 3 plat bago tayo lumipat dun sa pananim ko dun sa kabila. Maulan na. Tara na. Buti natapos ko dito. Okay na. Huy. Ayun. Sa wakas. Dito na tayo. Tsaka ito. Bumuhos na ang ulan. Hindi na ambon. Ay, marami-rami pa yung pipilian natin. Di pa tayo nakakuha dito. Pananim ko. Tapos yung sa baba. Tapos yung dyan pa. Kabila. Pahintuin lang natin yung ulan. Saan natin tuloy. Parang walang balak huminto Maaga na nga tayo para mas maaga tayo makatapos para hindi tayo mabutan ng ulan. Kaso ito nabutan tayo. So no choice tayo. Magpapayong tayo. Mamimili tayo. Dun sa kabila. Ayaw mo buksan. Yun. Tsaka pipitin natin tong crates. Let's go. Rain or rain, tuloy ang harvest. Ito, pilihan natin yung kay mama para makita niya yung buong sa kanya. Ay, umpisa tayo dito. Tingnan natin kung may makukuha tayo. Maliliit pa. Ayun. May pa isa-isa. Ngayon na natin mga bitos gilid. Mga putik. Hindi ko na matansya kung malaki. Ayan, ganyan. Tingin na nga lang tayo ng mga nakalabas yung bunga. Kailangan silipin. Silip-silip. Yun, katulad nito. Ay. It's raining ulit. Katamtaman. Ayun. Oh, may malaki. Nice one. Pop. Ito pa. Mga nakausli na yung bunga. Natin tignan ng gusto para hindi tayo masiraan. Mamaya kasi sayang yung magbiyak. Yun. Wala na. Dito wala. Kitang kita talaga pag yung medyo nakausli na yung bunga. Yun, pwede pa kasus. Muntik mabali yung stem. Ayun. Maliit. Ito pwede. Yun, nakosli. Uy. Ayan. Ayun. Pwede siguro to. Ay, wala. Maliit. Ay, nakausli kaso napakaliit. Yan. Liit nung bunga. Ikunin natin doon. Bakit nito? Iba yung stela. Malaki kaya. Ayun, pwede. Parang bagyo yung stela. Ayun, bibilisan na natin magpili dito ng maya-maya. Doon naman tayo sa pananim ko.
Ito na po yung nakuha natin kay mama, lahat yan. Ito tsaka itong nasa pula na krits. Ayan, puputulan lang po natin ng dahon yan, dadagdag natin dito. Oh, bigat din ah. Pero maraming tikris nito kasi ito maputik. Maulan pa rin. So yun, habang naghihintay tayong huminto yung ulan, hugasan na rin po natin yung kay mama. Lagyan na natin dito sa basket. Pinaglagyan ko ng last. Hugas na lang. At least may ginagawa tayo kahit maulan. Dito yun. Para hindi na dagdag na maputik pag iuwi natin dun. Ganda no. Ganyan lang. Tanggal lang po yung lupa. Okay. Yan lang. Bilis lang pag running water yung gamit natin. Tingnan nyo. Dapat pala iano na lang muna pala dito. Ibilad pala muna. At least dito ko na lang iipon pala. Kaya lang, igilid muna natin to. Labahan natin tong sako. Dito natin patuluin para hindi maano sa basket. Pag iwi natin mamaya, kahit tumutulo man pero hindi ganun basa na yung basket natin. Hindi masyadong malinis ako lang. Yun. Di bali na kahit maulanan. Sali, lipat natin to. Nahugasan ko. Ayun, basa agad yung basket. Dito na muna yan. Wala, hugasan na natin to. Buti na lang natapos natin yung kay mama. Mamaya yung sa atin din. Tapos mayroon pa kasi tayong harvest na iba. Kaya maaga tayo nag-harvest. Patapos na po tayo. Sakto, medyo humihinto na po yung ulan. Timing. At least may natapos tayo. So yun, abangan nyo po mga kagapin yung part ko ng ating pag-harvest. Ano yung sa atin naman yung ha-harvestin ko. Last na yan. Okay, success. Bali ito na po yun. Kabuuan nung kay mama. Katulad ato nung nung na-harvest ko nung una, nung napanood nyo sa live. Mukhang kasing dami or medyo konti lang ito, mga siguro mga 5 kilos estimate ko dito, kaso basa pa lang. Kaya yun, tama, baka 5 kilos siguro nito. Kasi pag ganyan basa, mga abot yan ng mga 8 kilos. So yun, bali abangan nyo yung part 2 natin. Maraming salamat po ulit. Kita-kits ulit mamaya.